O basta, yung mga alahas nasa second floor. Alam ko nandoon yun. Baka magising po si Madam. Kaya nga bibilisan natin, hindi ba? Kaya nga kasama mo itong si Dondon eh. O basta, kung ano man makukuha nyo, paghahati-hatian natin. Kasi nga ang unang nahulinhan namin ay ito nga si Vanessa. During the course of investigation, nalaman natin na isa sa nagplano si Rebecca. Nagulat po ako nang sabi niya na kaya ko daw yung loob ko. Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, ano? Papasok kita dun sa kaibigan ko, pero patayin ko daw. Matagal na po silang magkaibigan. So, ito si Rebecca, siyang nakakaalam ng mga ginagawa, pinupuntahan nitong biktima po natin. Ayon sa anak ng biktima na si Jake, napapadalas daw ang pagsasama ni Rebecca sa kanyang nanay. Sinabihan ko lang po yung mother ko po na wag po masyado magsasama sa mga tao po doon. Hindi ko naman po inaasahan na ganun po yung magiging yung closeness po nilang dalawa. Nakikita ko po masaya siya eh. Di inayaan ko na lang po. BFF tayo eh, di ba? Sige na, pili na. Talaga, Madam? Oo. Madam? Yung pipiliin ko ba, akin na rin pagkatapos? BFF lang tayo, hindi magkamag-anak, ha? Madam, ang ganda! Siyempre, 18 carats yan. Malakas din ang kutob ng pamilya ni Ruby na sangkot si Rebecca sa pagpatay sa biktima. Mahabang panahon na alam niya na yun. Alam niya na pasikot-sikot ng bahay. So, alam niya rin kung saan nakatago yung mga alahas ni Ruby saka yung pera. Pero hindi katulad ni Vanessa, si Rebecca nagkusang loob para sa pamilya ni Ruby na tumulong sa lamay ng kanyang kaibigan. Nagpresenta nga siya na sa misis ko na tutulong daw sa burol. Kaya may kasama siyang katulong yung tagahugas, pati yung bata. Sinama dito sila, tatlo sila eh. Kung kinamagaan, dito na siya.